Nobody can save the lost the way Jesus did. There's only a certain amount of time left. Time left. So use the role, use your testimony to reach out to the lost. Reach out to the lost. There's nothing more important than your eternal salvation. Meron lang ako mga ilang tanong sa inyo. Pag-usapan natin, ha? Pwede ba? Okay. Sige. Tatanungin ko kayo, gaano ka-importante ang buhay nyo para sa inyo? Mahalaga po. Gaano? Mahalaga? Okay. Na sa sobrang halaga, ayaw mong malagay sa alanganin ng buhay mo? Ganun ba? Ayaw nyo masayang. Mga estudyante kayo, no? Kaya siguro kayo nag-aaral dahil ganun ka-importante buhay nyo sa inyo. Kinabukasan. Gusto nyo magkaroon ng magandang kinabukasan, di ba? Okay. So, ang gusto nyo, kung tungkol sa buhay rito sa mundo na to, gusto nyo ayos kayo. Ganun nyo kamahal ang buhay nyo. Pero paano naman yung buhay pagkatapos dito sa mundo na to? Mahalaga ba sa inyo yun? Ay, kunyari, naniniwala ba kayo na merong buhay pagkatapos dito? Naniniwala kayo? Okay, pangalawang buhay. Ano ang pagkaalam ninyo ng pupuntahan ng tao pagkatapos ng buhay dito? Mabuhay saan? Pierno, langit, paraiso, isang paraiso. Okay. Tatanungin ko kayo, gaano kayo kasigurado na sa langit kayo pupunta pag namatay, hindi sa impyerno? Hindi kayo ganun kasama. Okay, kaya sa tingin nyo sa langit. Okay, tingnan natin kung talagang hindi kayo masama na sa langit kayo pupunta. Meron akong mga simpleng tanong sa inyo. Sagutin nyo lang, ha? Okay. Unang tanong, nakapagsinungaling na ba kayo? So anong tawag sa inyo kung nakapagsinungaling na kayo? Sinungaling, masama, okay? Mas eksakto yung sinungaling, di ba? Nakapagnakaw na ba kayo kahit na pinag-uusapan natin kasing liit na isang candy, may-ari pa kapatid nyo? Anong tawag sa inyo kung nagawa nyo yun? Pagnanakaw. Kilala na si Jesus. Okay, na nandito siya, meron siya sinabi. Okay, sabi niya, tumingin ka pa lang daw sa isang babae, pinagnasaan mo yung babae na yon, sa harapan ng Diyos, nakiapid ka na, o adultery na yon. Kaya nyo bang sabihin na kahit na isang beso buong buhay ninyo, hindi nyo pa nagawang tumingin sa isang babae na may pagnanasa? Nagawa nyo na yon. Ibig sabihin, naging makikiapid din kayo sa harapan ng Diyos. Okay. Alam nyo ito, alas na ito, inamin nyo na kayo sinungaling, magnanakaw, makikiapid pa sa puso nyo. Alam nyo ba, 3 pa lang yan sa 10 utos ng Diyos, meron pang 7. Meron pang 7, meron siyang utos laban sa hindi paggalang sa magulang, utos laban sa pagsamba sa mga gawa ng kamay ng tao. Pero hindi natin pinag-usapan yon, 3 lang. Paano kaya? Wag naman mangyari ngayon, ha? Bigla kayo namatay, humarap kayo sa Diyos para hatulan niya, at ang pinagbasihan niya ng paghatol niya sa inyo, yung 10 utos niya na 3 ron, nakita nyo, nalabag nyo na. Ano kaya magiging hatol sa inyo ng Diyos? May sala, walang sala? May sala. Okay, dahil sa may sala kayo, saan kaya kayo dapat dalhin ng Diyos? Langit o impyerno? Hindi ba malaking problema yan? At mukhang hindi nyo pinapahalagahan ng gano'n ang buhay ninyo. Diba? Kasi hinayaan ninyo na ang buhay ninyo pagkatapos dito mapunta sa impyerno. Okay, pero alam nyo, yun ang sinabi ng Biblia. Sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan, kaya tayo pupunta sa impyerno. Mamamatay itong katawan natin na to, pero may pangalawang kamatayan na sinasabi ang Biblia. Ito yung magpawalang hanggang pagdurusa ng kaluluwa natin sa impyerno. Sabi na isang verse sa Bible, Revelations 21:8, sabi niya, lahat ng sinungaling may lugar sa dagat-dagatang apoy. Okay, nagsinungaling ka pa lang, meron na in-reserve sa'yo sa impyerno. Okay? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kaya tayo mapupunta sa impyerno. Pero kung sabihin ko sa inyo, meron ako alam na lusot dyan. Handa ba kayong bigyan ako additional na 2 to 3 minutes para sabihin sa inyo kung paano kayo makakalusot? Pwede kayo? Okay. Ang lusot nyo na lang dyan, kung meron papayag na siya magbayad ng kasalanan niyo para sa inyo. Pero ba yung kilala? Napapayag siya magbabayad para sa inyo. Okay, actually yun ang ginawa ni Jesus para sa atin 2,000 taon na nakakaraan. Diyos siya na may likha ng lahat na nakikita natin, pati naman hindi natin nakikita. Ginawa niya ang mundo mga 6,000 taon na nakakaraan. Hindi katulad ng sinasabi ng mga science books na billions of years na daw to. Pero pag binasa mo ang Biblia, malinaw na lagpas lang ng 6,000 taon to ng mundo na to. At ginawa niya ang lahat sa loob ng 6 na araw. Okay? Siya yung Diyos
na nagbigay din ng mga utos sa atin na nilabag natin. Okay? Kaya ang sabi niya, kailangan yung pagbayaran yan. Pero alam nyo ba, sa kabila ng siya yung Diyos na binastos natin sa kasalanan natin, siya rin yung Diyos na gumawa ng paraan para makaiwas tayo sa pagpunta sa impyerno. Bumabaya sa lupa, nagkatawan tao, 2,000 taon na nakakaraan, nabuhay na katulad natin, pero ni minsan hindi siya gumawa ng kasalanan. Pero pagkaraan ng 33 taon, napako siya sa krus, doon pinarusahan, doon pinahiya, doon pinastos, doon pinatay. Okay? Sabi ng storya, pagkaraan ng 3 araw, nabuhay siya muli. Ang dahilan kung bakit hinayaan niya ang sarili niyang maparusahan sa kabila ng wala naman siyang kasalanan ay dahil sa gusto niya, siya ang gumawa ng bayad sa mga kasalanan natin. Okay? Tayo yung gumawa ng kasalanan, nagpakasaya sa paggawa ng kasalanan, pero siya yung naparusahan, nakakahiya tayo. Pero pag inisip natin, tayo yung gumawa ng kasalanan, nagpakasaya sa paggawa ng kasalanan, pero bukal sa loob niyang binayaran yung dapat sanang tayo magbayad, ang tindi ng pag-ibig niya sa atin. Etong sitwasyon sa Marvin, Christian, and Adrian, meron ng bayad sa kasalanan natin. Ano yon? Sakripisyo ni Kristo, yung kamatayan niya. Ano na lang kailangan nyo gawin para yun na ang bayad sa kasalanan ninyo? May dalawa siyang hinihinging gawin nyo. Una, gusto niya pagsisihan nyo yung kasalanan ninyo. Ang ibig sabihin tunay na pagsisisi, inaamin mo sa kanya naging masama ka. Inaamin mo na karapat dapat kang maparusahan sa impyerno. Okay? At humihingi ka ng tawad at meron na bubuong hiya sa puso mo na sa sobrang hiya mo sa Diyos, ang gusto mo na umiwas na sa kasalanan. Hindi mo kayang umiwas talaga sa kasalanan, pero ang hinihingi ng Diyos, makita niya gusto mo na umiwas. Pag nakita niya gusto mo umiwas sa kasalanan, nakita na niya yung tunay na pagsisisi mo, pwede ka rin ng tulungan para makaiwas ka sa kasalanan. Okay? Yun ang una niyang hiningi, pagsisisi sa kasalanan. Pangalawa, gusto niya maniwala tayo na wala nang ibang makakapagligtas sa atin kundi si Jesus lang. Bakit si Jesus lang? Kasi siya yung walang kasalanan na may ginawang sakripisyo para sa atin. Tatanungin ko kayo, meron kasi iba ang iniisip, meron naman silang relihiyon, pwede din silang makapasok ng langit. Tatanungin ko kayo, meron ba kayong alam na relihiyon na namatay para sa inyo? Wala. Kaya aniban nyo man lahat ng relihiyon, wala pa rin nagbayad sa kasalanan ninyo, sa impyerno pa rin tayo, di ba? Meron ibang tao ang iniisip, paramihan lang yan ng mabuting ginawa sa masama. Pag maraming mabuting nagawa mo, papapasokin ka sa langit. Ito ang tanong ko sa inyo, meron ako sitwasyon, pakinggan nyo mabuti. Paano kunyari, minsan lang ako nakapatay, pero 1,000 beses naman ako tumulong sa mahirap pagkatapos nun. Dahil ba sa 1,000 beses na pagtulong ko sa mahirap, hindi na ako dapat parusahan doon sa 1 beses na pumatay ako? Kailangan pa rin, di ba? Ganun din sa harapan ng Diyos. Mas mabuti, marami man yung mabuting ginawa natin, kung meron na tayong ginawang kasalanan, kailangan na tayo maparusahan. Kaya, hindi tayo kayang tulungan ng relihiyon, yung mabubuting ginagawa natin, sino lang makatulong sa atin? Jesus lang. Kasi siya yung merong ginawang sakripisyo para sa atin nang walang paggagamitan sa kanya dahil wala naman siyang kasalanan. Okay? Kung kayo ay magsisisi sa kasalanan nyo ng tunay at mananampalataya na siya lang makakapagligtas sa inyo, maniniwala kayo na siya lang makakapagligtas sa inyo, kaya kanino kayo hingi ng tulong? Sa kanya lang din. Ito ang pangako niya sa inyo. Sabi na isang verse sa Bible, sa 1:3-16, sabi niya, sapagkat ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, tayo yun, na ibinigay niya ang kanya nag-iisang anak, si Jesus yun, upang kung sino man sa kanya ang manampalataya, maniwala na siya lang makapagligtas sa inyo. Pagkatapos yung tunay na magsisi sa kasalanan ninyo, hindi na raw mapapahamak o hindi na mapupunta sa impyerno, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Kapatawaran sa kasalanan, buhay sa langit ang inaalok sa inyo ng Diyos kung magsisisi ka sa kasalanan mo at mananampalataya ka ng buong buo na si Jesus lang makakapagligtas sa inyo. Okay. At ano ang pruweba nyo na pag ginawa nyo yung dalawang bagay na yon, ibibigay nga niya yung pangako niya sa inyo? Ito ang tanong ko. Ano nangyari kay Jesus pagkaraan ng 3 araw na nakalibing? Nabuhay siya, di ba? Siya ang dahilan ng pangako. Buhay siya ngayon, kaya kayang-kayang ibigay yung pangako. Naintindihan nyo ba? Huling tanong ko sa inyo, dito tayo maghihiwalay. Mahal nyo ba sarili ninyo? Okay, kung tunay nyo mahal ang sarili ninyo, sana naintindihan nyo tong oras na to, meron kayo malaking problema. Ano yon? Dahil sa kasalanan nyo laban sa isang banal na Diyos, pag bigla kayo namatay, dire-diretso kayo sa impyerno. Pero binahagi ko sa inyo, pinaliwanag ko sa inyo kung anong ginawa ni Jesus para sa inyo nung namatay siya sa krus. At anong dalawang bagay ay hinihingi niyang kapalit para siya nang magbayad ng kasalanan nyo.
pagsisisi sa kasalanan ng tunay, at pananampalataya o paniniwala na wala nang ibang makakapagligtas sa inyo kundi siya lang. Kung ako nasa kalagayan nyo, tunay ko mahal ang sarili ko, sisiguraduhin ko, ngayong araw na to gagawin ko to, hindi bukas. Alam niyo bakit? Wala kasi kayong kasiguraduhan na bukas buhay pa kayo. Pag inabutan kayo ng kamatayan na hindi nyo pa nagagawa yung dalawang bagay na yon, wala kayong ibang dapat sisiyan pag napunta kayo sa impyerno kundi sarili ninyo. Kaya kung ako sa inyo, ngayong oras na to, dahil hindi kayo nakakasigurado na mamayang alas 6 buhay pa kayo, bakit hindi nyo kausapin ang Diyos? Pakita nyo ang tunay na pagsisisi nyo sa kasalanan nyo, at pakita nyo yung tunay na paniniwala nyo na wala nang ibang makakapagligtas sa inyo sa pagpunta sa impyerno kundi siya lang. Okay? Sana pag-isipan nyo mabuti, at maraming salamat sa pakikinig.